Taong 1985, panahon ng tag-ulan, basa ang mga daan at malamig ang hangin sa mga kabundukan ng Sibalom. Sa bandang paanan ng gubat kung saan kami nakatira noon. Madalas kami maglaro ng mga kaibigan ko, pero ako, may isa akong lihim na pinupuntahan. Ang maliit na sapa sa gitna ng masukal na bahagi ng kagubatan. Doon ko siya unang nakita, si Elira. "Nandiyan ka na naman?" sabi ng boses mula sa mga punong malalaki. Tumigil ako at tumingin sa paligid. "Elira?" tanong ko. Biglang lumabas mula sa likod ng puno ang isang dalagang may mahabang buhok. Mapuputi ang mata at balat na tila may kinang sa liwanag ng araw. Pero ang ngiti niya malamiga. "Ano bang ginagawa mo ulit dito, Yani?" tanong ni Elira habang lumalapit. "Namimiss lang kita. Totoo bang diwata ka?" sabi ko. "Hindi lang basta diwata. May dugong itim ako na hindi ko hiniling." Si Elira ay anak ng diwata ng kalikasan, si Dayang Liris, at ng isang dating aswang na si Amaro. Ayon sa kwento ni Aling Ursina, matandang albularyo sa baryo namin, ang pagsasama ng engkanto at aswang ay isang bawal na unyon. Kapag may isinilang na bunga nito, sinasabing siya raw ang magpapabagsak sa balanse ng kalikasan. Pero para sa akin, si Elira ay hindi halimaw. Siya ang tanging nilalang na tumutulong sa akin nang minsang masugatan ako sa kagubatan. Pinagaling niya ang sugat ko gamit ang kanyang kamay lamang. "Yani, sa mga darating na araw, may darating na panganib. Baka hindi na kita maprotektahan," sabi ni Elira. "Anong ibig mo sabihin?" tanong ko. "Lumalapit na ang mga aswang mula sa hilaga. Si Kaganap, ang pinuno nila. Gusto kong kunin. Gamitin ako para buhayin ng isang mas matinding kadiliman." Sa mga sumunod na araw na linggo, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa Sibalom. May mga hayop na nawawala. May mga tao ring nagkakasakit na tila walang dahilan. Si Aling Ursina lang ang may lakas ng loob na magsalita. "Nararamdaman ko na ang anak ng liwanag at dilim ay narito na. Ang propesiya ay papalapit na sa katuparan." Nang gabing yun na, dumating ang mga aswang. Ang langit ay kulay abo at may kidlat na sunod-sunod. Ang mga sigaw ng mga taga-baryo ay naghalo sa mga ungol ng mga nilalang na lumilipad at mabilis na tumatakbo. Nakita ko si Turanna, ang batang mandirigma sa aming lugar. May hawak na itak at pinoprotektahan ang mga tao. Ngunit nang makita niya si Elira sa gitna ng gubat na may kumikislap na pakpak sa likod at mata na nagliliwanag sa dilim, bigla siyang tumigil. "Aswang!" sigaw ni Turanna sabay hablot sa kanyang itak. "Hintay! Hindi siya kalaban!" sabi ko naman. Ngunit hindi siya nakinig. Tumakbo siya papunta kay Elira at sa isang iglap, biglang lumitaw si Itom, isang batang aswang na kasama ni Elira. Tinabig niya si Turanna at sa halip na umatake, niyakap ni Itom ang dalaga. "Ililigtas kita, Inay Elira!" sigaw ni Itom. "Anong inay?" gulat na tanong ni Turanna habang nakatingin kay Elira. "Oo, siya ang batang niligtas ko sa kagubatan. Anak siya ng isang aswang na pinaslang ng mga tulad ninyo. Hindi lahat ng may itim na dugo ay masama, Turan," sabi ni Elira. Dumating si Kaganap kasunod ng mga anino. Mataas, payat, may mahabang kuko at pulang mata. "Elira, sumama ka sa akin. Magkaisa tayo at babalik rin natin ang mundo ng mga tao." "Hindi ako kabilang sa inyo. Hindi ako ang anak ng kadiliman. May sarili akong daan." "Kung gano'n na, mamatay ka sa liwanag na pinili mo." Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagsimula ang laban. Sa gitna ng gulo, lumaban si Elira gamit ang liwanag mula sa kanyang palad at kasabay nito'y may aninong lumalaban mula sa kanyang likod. Tila aswang na kontrolado niya. "Hindi ako pipili ng panig. Ako ang magiging tulay,"
Sabi ni Ilira habang itinutulak palayo si Kaganap gamit ang kapangyarihang sabay na sumiklab sa kaliwat kanang kamay niya. Liwanag ng engkanto at dilim ng aswang. Nang matalo si Kaganap, naglaho ito na parang alikabok. Tahimik ang paligid noon. Ang mga aswang ay nagsitakbuhan. Si Turan ay lumapit kay Ilira. Duguan ngunit buhay. Ikaw ang nilalang na sinasabi sa propesiya. Oo, pero hindi ako ang sisira sa inyo, kundi ang magliligtas. Pagkatapos ng gabing yun, si Ilira ay hindi na muling nakita sa Sibalom. Ngunit sa loob ng gubat, sinasabi ng mga matatanda na may dalagang may mahabang buhok na lumalakad sa dapit hapon kasama ang isang batang lalaking aswang na tila anak niya. Sa tuwing may nawawala sa kagubatan, kadalasan ligtas itong bumabalik na may mga sugat na tila hinaplos ng liwanag. Nang lumipas ang gabing yun, tahimik muli ang Sibalom, ngunit ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ng tensyong naghihintay ng panibagong pagsabog. Mula sa araw na yon, maraming nagtanong saan napunta si Ilira. Totoo bang lumisan na siya o pinipiling manatiling tago? Ako si Yani, alam ko ang totoo. Hindi siya umalis. Nananatili siyang nagmamasid mula sa kadiliman ng gubat. Ilang linggo matapos ang laban kay Kaganap, nagkasakit ang mga pananim sa baryo. Hindi na tumubo ang palay, namatay ang mga puno, at tila may mabahong amoy na bumalot tuwing dapit hapon. Sabi ng iba, baka raw sumpa ito. Pero para kay Aling Orsina, may mas malalim pang dahilan. Si Turan, na ngayon ay tinuturing ng tagapagtanggol ng baryo, ay araw-araw nag-iikot. Matamlay siya, tila may mabigat na iniisip. Hindi na siya katulad ng dati, mula nang mawala si Ilira. Parang may nawalan ng kulay sa paligid niya. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi galing sa ilog, may narinig akong kaluskus mula sa kakahuyan. Mahina, paulit-ulit, para bang may bata. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang tunog. Doon ko nakita si Itom. Itom, ikaw ba yan? Tanong ko. Nakausap ko siya sa ilalim ng puno. Nakayuko at nanginginig. Yani, tulungan mo si Inay Ilira. Napaluhod ako sa harap niya. Anong nangyari sa kanya? May mga sumalakay, hindi gaya ni Kaganap. Mas malakas, mas matanda. Biglang lumamig ang paligid. May kakaibang ihip ng hangin na dumaan sa batok ko. Hinawakan ko si Itom at dinala ko siya kay Aling Orsina. Habang ginagamot si Itom, nagsalita si Aling Orsina. Ang mga ninuno ng kadiliman, sila ang gumising. Ang pagkatalo ni Kaganap ang nagpaalab sa kanila. Gusto nilang kamkamin si Ilira kasi siya lang ang may dugong kayang magsanib sa puti at itim. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba. Tuwing hating gabi, may naririnig ang mga tao na pagaspas ng pakpak. Tila mga daan-daang ibon, pero wala ni isa ang nakakita. Ilang manok ang nawawala at ang mga alagang hayop ay bigla na lang natatagpo ang patay. Nakanganga, tuyot ang laman, parang silipsip ng kung anong nilalang. Isang gabi, bumalik si Ilira. Nakita siya ni Turan sa may gilid ng ilog habang nagbabantay. Ilira! Tawag niya. Lumingon ang dalaga. Payat na siya, namumutla ngunit ang mga mata niya'y buo pa rin. Hindi pa tapos ang laban, Turan. Nais nilang gamitin ang katawan ko para buksan ang lagusan sa ilalim ng kabundukan. Kailangan natin pigilan. Anong kailangan mo? Tanong ni Turan. Paniniwala at tapang, hindi ng espada kundi ng puso, sabi ni Ilira. Mula noon araw-araw na silang nagkikita ni Turan. Hindi para magtago kundi para maghanda. Tinuturuan ni Ilira si Turan kung papaano kilalanin ang mga enerhiya ng kalikasan. At si Turan naman ang nagtuturo sa kanya kung papaano gamitin ang lakas ng tao, puso, tiwala at sakripisyo.
Samantala ako'y sinabihan ni Aling Ursina na mag-ingat. May galaw sa ilalim ng lupa. Nararamdaman mo ba? At nararamdaman ko nga. Isang gabi, biglang lumindol, hindi malakas pero sapat para gumalaw ang mga bato at mapukaw ang mga alingaw-ngaw sa kuweba. Sa kuweba ng Tanagbanwa sa paanan ng bundok. Sabi ng matatanda, may lumang lagusan doon na daan patungo sa pusod ng daigdig ng mga kakaibang nilalanga. Kinabukasan naglakad kami papunta roon. Ako, si Turan, Aling Ursina, si Itom at syempre si Ilira. Kapag nabuksan ang lagusan na to, magkakaroon ng pagkakataon ng mga pinuno ng dilim na pumasok sa mundo ng mga tao. At kung mangyari yun, wala nang makakapigil sa kanila. Kaya natin to, sagot ni Turan. Sigurado ka? Hindi ko alam kung kaya kong kontrolin ang sarili ko kapag nagsimulang gumising ang dugo sa aking loob. Lumapit si Turan, hinawakan ang kamay niya. Ang nakikita ko sa'yo nung gabing nilabanan mo si Kaganap, hindi halimaw, isang tao, isang kaibigan. Sabi ni Turan kay Ilira. Tahimik ang lahat. Pagpasok namin sa loob ng kuweba, malamig, madilim, ang mga pader ay kakaiba. Biglang may narinig kaming tinig, tila mula sa ilalim ng bato. Napalingon kaming lahat. Si Itom yumakap kaagad sa binti ni Ilira. Inay, tinatawag ka nila. Huwag kang sumama sa kanila ha. Lumabas mula sa likod ng bato ang isang nilalang. Mahaba ang buhok, manipis ang balat at may pakpak na parang tuyong dahon. Ito si Laguno, isa sa matandang tagapagbantay ng mga nilalang ng dilim. Anak ka ng ating dugo. Ang laman mo ay pinto. Kapag isinuko mo ang sarili mo, mabubuksan ang daan. Hindi ko sila isusuko. Hindi ako nilikha para sirain ang mundong to. Pero hindi mo rin maiwasan ang dugo mo, sabi ni Laguno. Biglang sumigaw si Ilira. Napayuko siya. Naglalaban sa loob ng katawan niya ang dalawang kapangyarihan. Tumayo si Itom sa harapan niya. Itinaas ang kamay. Maawa ka kay inay. Hindi siya katulad ninyo. Ngunit si Laguno ngumiti lang. Ang batay may puso, pero ang puso walang halaga kung ang kaluluwa ay gutom. Sumigaw si Ilira. Tumayo at sa isang iglap, pumutok ang liwanag mula sa kanyang katawan. Parang sumabog ang hangin sa loob ng kuweba. Natumba kami. Si Laguno umurong. Napasigaw siya. Nasusunog ang balat. Tama na. Hindi ko kayo kailanman sasamahan, sigaw ni Ilira. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang tinig ni Ilira. Nagliyab ang mga ukit sa padera. Ang lagusan ay unti-unting nagsara. Gumalaw ang mga bato at pumutok ang mga ugat ng lupa. Babalik kami. Babalik kami. At ikaw, Ilira, magiging susi. Pagkasara ng lagusan, bumagsak si Ilira. Inalalayan siya ni Turan. Namumutla pero buhay naman. Salamat. Dahil naniwala ka. Hindi sumagot si Turan. Yumakap lang. Pag-uwi namin sa baryo, hindi na kami nagsalita pa tungkol sa nangyari. Ang mga tao ay muling namuhay ngunit ang kagubatan ay tila laging may matang nakatingin. Si Ilira muling naglaho sa likod ng mga punong kahoy. Pero sa tuwing may batang nawawala at biglang bumabalik kinabukasan na para bang walang nangyari, alam naming naroon pa rin siya, bantay ng kadiliman at liwanag. Matapos magsara ang lagusan sa kuweba ng Tagbanwa, muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Ang mga tao kahit hindi nila alam ang buong nangyari ay tila ramdam ang gaan ng hangin at ang pagbalik ng sigla ng kalikasan. Ang mga pananima ay muling tumubo at ang mga hayop ay hindi na nawawala. Pero alam naming hindi pa iyon ang talagang kapayapaan. Hindi na muling nagpakita si Laguno, pero si Ilira ilang ulit ko pa rin nakita
sa loob ng kagubatan. Sa tuwing sinasadya kong dumaan sa sapa, hindi man siya lumalapit, alam kong naroon siya, nakaupo sa isang bato, nakamasid, tahimik. Si Itom ay kasamang palaging nakaalalay sa kanya. "Yani?" Tawag niya sa akin minsang gabi habang ako'y naglalakad pauwi. Nilingon ko siya at nakita kong lumapit si Elira. May bitbit na halamang gamot. "Pakibigay mo to kay Aling Ursina. May narinig akong ubo mula sa hangin, nanggagaling sa kubo niya." Totoo ba? Paano mo nalaman?" "Ang kalikasan nagsasalita at ako'y anak neto. Kahit kalahati lang." Kinuha ko ang mga halamang gamot at tumango. "Alam mo, Elira, gusto ko pa rin ng maraming tao rito. Kahit hindi sila sigurado kung ano ka. Kasi niligtas mo kami." Sabi ko. Ngumiti si Elira. "Hindi nila kailangan maintindihan ako. Basta ligtas sila, sapat na yon." Ilang buwan ang lumipas. Minsan, may balita kaming natanggap na may batang babae raw na tinangkang dukutin ng kung anong nilalang sa may bahagi ng ilog, doon sa bandang walang kabahayan. Ayon sa kwento ng bata, may anino raw na lumapit sa kanya, may pakpak, ngunit bago siya mahila, biglang may liwanag na dumaan sa kanyang harapan at napalayas ang nilalang. Si Elira yun, pinoprotektahan pa rin niya ang bayan. At gagawin niya yon hanggat kaya niya. Pero may hangganan ng bawat tagapagbantay. Kapag naubos na ang liwanag, maglalaban ang dugo sa loob niya. Minsang gabi, bumisita sa akin si Itom. Laking gulat ko nang bigla siyang sumulpot sa may bintana namin. "Yani, gising ka pa?" "O anong ginagawa mo rito? Delikado sa labas." Sagot ko habang binubuksan ang bintana. "May paparating. Mas malakas pa kinakaganap at laguno." "Ha? Anong ibig mong sabihin?" "May matanda. Si Binukaw. Siya yung lulo ng mga unang aswang. Nasa malayong bundok siya naninirahan, pero ginising siya ng mga nawawalang kapangyarihan. Gusto niyang kunin si Inay Elira kasi siya raw ang susi para makalabas siya sa kabundukan at maging hari ulit ng dilim." Napatigil ako. "Teka, anong gagawin natin?" Si Inay, nag-iisa sa gitna ng gubat, pinoprotektahan niya ang taniman ng mga halamang engkanto. Doon kasi nila gustong dumaan para palakasin ang sarili nila. Kinabukasan, nagpasya si Turan na puntahan si Elira. Ako at si Itom sumama. Pagdating namin sa gitna ng gubat, naroon si Elira. Nakaluhod siya sa harap ng isang puno nga may puting bulaklak na tila naglalabas ng usok. "Elira, kailangan mo umalis dito. Ayon kay Itom, may paparating daw." "Hindi ako aalis. Hindi ko pwedeng iwan ang punong to. Ito ang puno ng Albina, ang huling punong may taglay ng lakas para pigilan ang pagbukas ng lagusan ni Binukaw." "Pero paano mo siya pipigilan kung ikaw lang mag-isa?" "Di ako mag-isa. Narito na kayo," sagot ni Elira. Biglang dumilim ang paligid. Umalon ang hangin at ang mga sanga ng punong kahoy ay tila lumuluha ng itim na likido. Lumitaw mula sa malayo ang isang nilalang na tila pinagsama-samang usok, laman at buto. "Elira, sanggol ng diwata at kadiliman, sumama ka sa akin." "Binukaw, matagal ka nang nananahimik. Huwag mong sirahin ang mundong ito muli," sabi ni Aling Ursina. Ngunit si Binukaw ay lumapit, lumutang. "Ako ang tunay na hari. Sa dugo mong may dalang pinto, magigising akong ganap." "Kung gusto mong magising, kailangan mo akong talunin." Lumipad si Elira. Tumama ang liwanag mula sa kanyang palad sa aninong bumabalot kay Binukaw. Ngunit mabilis itong sinipsip ng dilima. Tumalbog si Elira sa isang puno. Tumakbo si Turan para saluhin siya. At si Itom ay humarang sa harap ng nilalang. "Huwag mo sasaktan si Inay!" sigaw nito. Hawak ang isang sanga ng puting punong Albina. Ang sanga ay biglang lumiwanag. Tumama ito sa anino ni Binukaw at sumigaw siya sa sakit. "Ang liwanag ng Albina!" bulong ni Binukaw. Tumayo si Elira. Duguan ang labi,
ngunit matatag ang tingin na. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako nilikha para sa'yo. Binuhos niya ang lahat ng liwanag sa kanyang katawan. Sinabayan ng sigaw ng kalikasan. Umuga ang lupa. Napasigaw si Binukaw habang tila hinihigop ng mismong ugat ng kagubatan ang kanyang buong katauhan. Muling sumara ang kalangitan at huling sandali, narinig naming lahat ang malalim na tinig. Babalik ako. Pagbagsak ni Ilira, sinalo siya ni Turan. Ako naman ay tumakbo papalapit habang si Itom ay umiiyak sa gilid. Alam kong may darating pang kapahamakan, ngunit hindi rin ako susuko. Mahinang sabi ni Ilira. Ilira, hindi ka kailanman naging halimaw sa aking paningin. Ngumiti si Ilira kahit mahina. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Ang tiwala mo sapat na. Sa sumunod na mga araw, inilagaan namin si Ilira. Si Itom ay hindi na umalis sa tabi niya. Si Turan ay nagbantay sa paligid. Ako naman, isinulat ko ang bawat pangyayari sa isang kwaderno na hanggang ngayon ay tinatago ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiintindihan ang kanyang katauhan. Hindi siya nilikha para manirahan lang sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Ilira ay nilikha para pagsamahin ito. Para ipakita sa ating lahat na minsan, ang pinakamalalim na kadiliman ay matatalo ng liwanag ng isang pusong may tapang, mapagmahal, kahit siya man ay tinatawag ng iba na halimaw. Sa paglipas ng mga linggo, bumalik ang sigla ni Ilira. Bagamat may bakas pa rin ng pagod sa kanyang muka, ang kanyang presensya ay tila muling nagbigay ng panatag na pakiramdam sa paligid. Si Turan ay laging nasa kanyang tabi, tahimik na tagapangalaga. Si Itom naman mas naging masigla, pero hindi na siya gaya ng dati. Tila mas mulat na siya sa bigat ng mundo sa paligid niya. Sa baryo, hindi na rin ganoon kaingay ang mga bulong-bulungan tungkol kay Ilira. Hindi matanggap ng lahat, unti-unti na rin nawawala ang takot sa kanya. Marahil ay dahil sa mga milagro. May batang nawala sa gubat na muling natagpuan sa tabi ng sapa, buhay at walang galos. May matandang bulag na bigla na lang nakakita matapos matulog sa ilalim ng punong albina. Hindi nila alam kung sino ang may gawa, pero sa puso ng ilang taga roon, alam nilang si Ilira yun. Isang hating gabi, habang abala ko sa paghahakot ng kahoy sa may bandang gilid ng kagubatan, may narinig akong yabag, mabigat, mabagal, para bang may hinihila. Yani, mahinang tawag sa likuran ko. Paglingon ko, naroon si Ilira, maputla, may bitbit na batang babae na tila walang malay. Ano nangyari? Tanong ko agad habang lumalapit. Nakapasok sila. May 3 sa kanila. Hindi ko sila kilala. Pero amoy ko ang dugo nila. Hindi sila aswang, hindi rin engkanto. Sabi ni Ilira. Teka, nasan sila? Tanong ko. Hindi ko sila napatay, pero napalayas ko. Dinala namin ang bata kay Aling Orsina. Pagkabigkas pa lang ng matanda sa kanyang orasyon, napabangon ang bata at naluha. Tila nanumbalik ang alaala, pero hindi niya maikwento kung ano ang nangyari. Tanging isang salita lang ang binikas ng bata habang nanginginig. At ang sabi niya, Bakunawa. Nagkatinginan kami, Turan, Ilira at Aling Orsina. Hindi ba yun alamat lang? Yung Bakunawa na yan? Tanong ni Turan. Hindi lahat ng alamat katang isip. May mga nilalang na matagal ng tulog, pero kapag ginising, mas masahol pa sa mga halimaw ang dala nila. Sagot ni Aling Orsina. Pero bakit ngayon? Tanong ko naman. Kasi buhay si Ilira. Habang buhay ang tagapagsanib ng liwanag ng dilim, patuloy rin ang paggalaw ng mga persang gustong makialam. Lumipas ang 3 araw, tahimik, pero isang gabi, dumagundong ang lupa. Tumigil ang lahat ng hayop sa paligid. Ang mga aso't pusa ay naguunahan na sa pagtago. Ang mga ilaw sa baryo ay bigla na lang
Nagkapatay-patay. Tinignan ko si Itom, nakatayo siya sa may pintuan ng kubo namin, tila nakikiramdam. Paparating na sila. Hindi na sila papasok para magnakaw, kundi para kunin si Inay Ilira. Nagtakbuhan ng mga tao sa baryo patungo sa simbahan. Ang simbahan ang tanging lugar na may malaking kandila at sinaunang bato sa paligid. Sabi ng matatanda, iyon daw ang pinakamalakas na depensa laban sa mga hindi tao. Si Ilira nasa gitna ng plaza. Tahimik hawak ang isang itim at puting pamalo na gawa sa sanga ng albina at ng isang tuyong ugat ng puno ng kung anong halamang ugat. Yani, kung hindi ko nakayanin, dalhin mo si Itom sa gubat. Sa gubat ng diwata, doon siya ligtas. Teka, anong ibig mong? Hindi ako aalis. Hindi na ako magtatago. Oras na para pumili. Dumating ang nilalang. Mula sa langit, lumipad mahaba ang katawan, parang higanting ahas na may pakpak. Mata niya ay pula at ang buntot ay may mga tinik na parang sibat. Siya ang Bakunawa. Hindi. Ako ay anino niya. Ako ang bunganga ng kanyang pagkagising. Tumama ang kidlat, umuga ang lupa. Lumabas mula sa ilalim ng simbahan ang tatlong aninong nilalang, mga humanoid. Matangkad, walang muka, at ang katawan ay parang usok na itim. Si Ilira ang gusto nila. Buhay siya pero gustong gawing sisidlan. Hindi ko hayaang mangyari yan, sabi ni Ilira kay Aling Ursina. Tumakbo siya papunta sa gitna. Sinugod ng tatlong nilalang. Sa unang bugso, sinambulat niya ang liwanag mula sa kanyang pamalo at ang isa sa mga nilalang ay napatras. Ngunit ang dalawa mabilis na lumusot sa lupa at sumulpot sa likod niya. Sumugod si Turan, tiniga ang isa gamit ang kanyang itak. Sumigaw ang nilalang at nawala sa hangin. Ako lumapit kay Itom at sinabing huwag siyang lalapit. Pero si Itom, imbis na sumunod ay tumakbo papunta sa punong albina. Bakit siya pupunta ron? Tanong ko. May kailangan siya, sabi ni Ilira. Nang bumalik si Itom, bitbit niya ang isang maliit na sisidlang bato. Lumapit siya kay Ilira. Inay, gamitin mo to. Ito raw ang puso ng albina, sabi ni Itom. Binigay sa akin ang boses ng puno. Tinignan ni Ilira ang bato. Maliit lang, kumikislap ngunit habang hawak niya ito, unti-unting nagliwanag ang paligid. Maya-maya, umungol ang Bakunawa na animoy nagalit bigla. Pumagsak ito sa lupa at nayanig ang buong lugar. Nahati ang lupa, may mga bitak sa paligid ng simbahan. Ang mga tao ay nagsigawan, pero si Ilira hindi natinag. Hindi ako nilikha para yumuko sa dilim at hindi ako nilikha para lang magliwanag. Ako ay tulay at sa tulay hindi dumadaan ang takot, kundi purong tapang lang, sabi ni Ilira. Tumalon siya papunta sa nilalang. Hawak ang pamalo at ang pusong bato ng albina. Nang magtagpo ang kanilang lakas, lumiwanag ang buong paligid. Ang anino ay nagliyaba, ang langit ay tila nasunog sa liwanag. Nang bumagsak si Ilira sa lupa, hawak pa rin niya ang pamalo. Ang mga nilalang ay naglaho na. Si Itom ay tumakbo sa kanya, yumakap. Si Turan ay lumapit din. Tumulong, tumayo si Ilira. Natapos na ba? Tanong ko habang papalapit. Hindi, pero hindi rin nila nakuha ang gusto nila, sagot ni Ilira habang hinihingal. Ngumiti si Ilira. Hanggat may taong naniniwala, hindi nila ako kailanman mapapasa kanila. Mula sa araw ng huling pag-atake ng mga nilalang mula sa langit, muling nagbalik ang tahimik na kalagayan ng Sibalom. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, alam naming lahat na nag-iwan ito ng malalim na sugat sa kalikasan at sa puso ng bawat nakasaksi. Si Ilira, bagamat nagtagumpay na labanan ang panganib na dala ng nilalang, na isang Bakunawa, ay tila humina ang katawan. Ang balat niya ay pumuti ng kaunti at ang liwanag sa kanyang mga mata ay hindi nakasintindi ng dati.
Napansin ko rin na mas madalas siyang mapag-isa sa tabi ng punong albina. Waring nakikipag-usap sa hangin o sa mga nilalang na hindi namin nakikita. Isang gabi, habang kami ni Itom ay nag-uusap sa labas ng kubo ni Aling Orsina, bigla siyang napahawak sa dibdib. "Nararamdaman mo yun, Yani?" Bulong niya. "Anong ibig mo sabihin?" "Tila may nawawala, parang may dahan-dahang kumukuha sa liwanag ng inay ko." Napalingon ako sa punong albina. Nandoon si Ilira, nakaupo sa paanan ng puno. Nakapikit at para bang may dinadalang mabigat. Kinabukasan pinulong ni Ilira si Turan, Aling Orsina, ako at si Itom. "May kailangan kayong pagpasyahan," sabi ni Ilira habang hawak ang sanga ng albina. "Bakit parang ang lalim ng iniisip mo?" tanong ni Turan. "Dahil tapos na ang panahon ko rito. Ang katawan, ang kaluluwa ko ay pinaghahatian na ng dalawang puwersa, liwanag at kadiliman. Alam kong hindi ko ito kayang balansehin habang buhay." "Anong gusto mong gawin?" tanong ko naman. "Kailangan ko bumalik sa pinagmulan, sa pagitan ng mundo ng tao at engkanto. Doon ko isasara ang ugnayan ko sa dilim. Pero sa pag-alis ko, mawawala na rin ang liwanag na pumoprotekta sa lugar na ito." Tumutol agad si Turan. Hindi ka pwedeng umalis. Mas kailangan ka pa namin dito." Ngunit ngumiti lang si Ilira. "Hindi ko nais ang pamamaalam, pero kung ang pagpapaalis ko ang magiging simula ng paghilom ng mundo, gagawin ko." Umakyat kami kinabukasan sa pinakamataas na bahagi ng bundok, sa tinatawag nilang talampas ng daluyan. Sabi ng matatanda, doon unang bumaba ang mga diwata para makisalamuha sa tao, at doon din isasara ng mga sinaunang tagapangalaga ang mga lagusan patungo sa mundo ng mga nilalang. Habang nasa itaas, hinawakan ni Ilira ang puso ng albina na ibinigay sa kanya ni Itom noong labanan nila ang Bakunawa. Dahan-dahan niya itong inilagay sa gitna ng batong bilog na tila altar ng mga engkanto. Lumakas ang hangin, kumislap ang langit, ang lupa ay tila humina. Lumapit si Itom. "Inay, hindi ba ako pwedeng sumama sa'yo?" "Hindi anak, dito ka na. Dito ka ligtas. Ikaw ang alaala ko. Ikaw ang paalala na kahit sa puso ng dilim, kayang sumibol ang liwanag." Lumapit naman si Turana. "Ilira, salamat. Salamat sa paniniwala sa amin, sa pagpili sa amin. Kahit kailanman hindi mo kailangang gawin yon." Ngumiti si Ilira. "Ikaw ang dahilan kung bakit ko piniling labanan ng isang nilalang. Dahil sa'yo, naniwala ako may kabutihang nag-aabang sa isang tulad kong itinuring na sumpa." At sa huling pagkakataon tumingin siya sa akin. "Yani, isulat mo ito, hindi para sambahin ako, kundi para malaman ng susunod na henerasyon na minsan may isang nilalang na hindi piniling sumuko sa kanyang madilim na pinagmulan. May isang Ilira." Tumayo siya sa gitna ng bilog. Binuka ang mga palad mula sa kanyang katawan. Sumambulat ang liwanag at magkahalo ang liwanag at dilim. Umikot, sumasayaw sa hangin. Tumama ito sa kalangitan, sa mga lupa, sa mga ugat ng puno at sa tubig ng ilog. Maya-maya, unti-unti siyang naging liwanag hanggang sa tuluyang maglaho. Tahimik ang lahat pagkatapos noon. Walang salita, wala ni isa mang umiyak, sapagkat ang katahimikan na ang pinakamataas na pagpupugay sa isang nilalang na nagtaya ng lahat kahit hindi siya tanggap ng mundong ito. Lumipas ang mga taon. Ako ay tumanda na rin. Si Itom ay naninirahan sa Sibalom at naging manggagamot. Hindi siya umalis sa tabi ng punong albina. Si Turan piniling manatiling tagapagbantay ng baryo. Si Aling Orsina ay pumanaw sa kanyang pagkatanda. At binanggit niya ang salitang, "Ang anak ng liwanag at ang dilim ay hindi lang alaala." Madalas may batang naglalaro sa tabi ng puno ng albina. May mga nagsasabing may boses silang naririnig kapag naglalakad sa gubat. Isang tinig na malumanay, puno ng pag-asa. At sa tuwing bumubuhos ang ulan, habang may bahaghari,
Tumayo si Itom sa gitna ng plaza, nakatingin sa langit. Sabi niya minsan, "Ang inay ko, hindi kailanman nawala. Nandito lang siya. Sa hangin, sa tubig, sa ilaw ng araw, at sa puso namin naniwala sa kanya." Ang kwento ni Ilira ay paalala sa atin ng ating pinagmulan, mabuti man o masama, ay hindi kailanman dapat maging hadlang upang piliin natin ang tama. Lahat tayo ay may bahagi ng liwanag at dilim sa ating pagkatao. Ngunit sa bawat araw, binibigyan tayo ng pagkakataong piliin kung alin ang yayakapin natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayon. Ingat lagi.